Bible Reading Day 17. Exodus chapters 29, 30, at 31. Mula sa Magandang Balita Biblia. Exodus chapter 29. Hinirang sa pagkaparisi na Aaron. Ganito ang gagawin mo sa paglalagay kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki sa tungkulin bilang mga pari. Kumuha ka ng isang batang toro at 2 lalaking tupa na walang kapintasan. Kumuha ka rin ng tinapay na walang pampaalsa, bibingkang walang pampaalsa at minasa sa langis, at manipis na tinapay na wala ring pampaalsa at pinahiran ng langis. Lahat ng ito'y kailangang yari sa pinakamainam na hari ng trigo. Ilagay mo ito sa isang basket at ihandog sa akin, kasama ng batang toro at ng 2 lalaking tupa. Isama mo si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki sa pintuan ng toldang tipanan at maligo sila roon. Isuot mo sa kanya ang mahabang panloob na kasuotan, ang damit bago ang ephod at ang pectoral, sa kaitali ang pamigkis ng ephod. Isuot mo kay Aaron ang turbante at ikabit rito ang koronang kinasusulatan ng katagang inilaan kay Yahweh. Bilang pagtatalaga, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo ang kanyang ulo. Pagkatapos ni Aaron, ang kanyang mga anak naman ang iyong itatalaga. Isuot mo sa kanila ang mahabang panloob na kasuotan. Itali ang mga pamigkis sa kanilang baywang, at ilagay ang turbante sa kanilang mga ulo. Sa gayon, magiging pari sila sa bisa ng aking utos. Ganyan ang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. Dalhin mo sa harap ng toldang tipanan ang batang toro. Ipapatong ni Aaron at ng kanyang mga anak ang kanilang mga kamay sa ulo ng torong ito. Papatayin mo ang batang toro sa harapan ni Yahweh, sa may pintuan ng toldang tipanan. Kumuha ka ng kaunting dugo nito at sa pamamagitan ng iyong daliri, pahiran mo ng dugo ang mga sungay ng altar. Ang matitirang dugo ay ibuhos mo sa paanan ng altar. Pagkatapos, kunin mo ang taba ng mga laman loob, ang taba ng atay at ang 2 bato kasama ng taba nito, at sunugin mo sa altar bilang handog. Ang balat, ang karne at ang dumi ay susunugin sa labas ng kampo sapagkat ito'y handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Kunin mo ang isa sa 2 lalaking tupa at ipatong sa ulo nito ang kamay ni Aaron at ng kanyang mga anak. Patayin mo ang tupa, kumuha ka ng kaunting dugo at iwisik mo sa mga gilid ng altar. Pagkatapos, katayin mo ang tupa, hugasan ang mga laman loob nito pati ang mga paa, at ipatong mo ito sa altar kasama ang ibang bahagi nito at ang ulo. Sunugin mo ang mga ito sa altar upang ang usok nito'y maging mabangong samyo para kay Yahweh. Kunin mo ang isa pang tupa at ipapatong din sa ulo nito ang kamay ni Aaron at ng kanyang mga anak. Patayin mo ang tupa at sahurin ang dugo. Pahiran mo nito ang lambi ng kanang tainga ni Aaron at ng kanyang mga anak at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa. Ang dugong matitira ay iwisik mo sa lahat ng gilid ng altar. Kumuha ka ng kaunting dugo sa altar at kaunting langis na pantalaga. Iwisik mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak, pati sa kanilang kasuotan. Sa ganitong paraan, siya at ang kanyang mga anak pati ang kanilang kasuotan ay nakalaan para kay Yahweh. Kunin mo ang taba ng tupa, ang taba sa buntot, ang tabang nakabalot sa laman loob, ang taba ng atay, ang 2 bato kasama ang taba at ang kanang hita. Kumuha ka ng isang tinapay na hinaluan ng langis, at isang manipis na tinapay. Ang mga tinapay na ito ay walang pampaalsa at nakalagay sa basket na nasa altar ni Yahweh. Lahat ng ito'y pahawakan mo kay Aaron at sa kanyang mga anak upang ialay nila bilang natatanging handog kay Yahweh. Pagkatapos, kunin mo ito sa kanila at sunugin sa altar, sa ibabaw ng handog na sinusunog, upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Kunin mo ang parteng dibdib ng tupang ito, at ialay mo bilang natatanging handog kay Yahweh. Ito naman ang bahaging nakalaan para sa iyo. Iaalay mo bilang natatanging handog ang dibdib at ang hitang para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ito ay magiging tuntuning magpakailanman para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga bahaging nabanggit na para sa kanila ay mula sa handog pangkapayapaan ng mga Israelita. Pagkamatay ni Aaron, ang sagrado niyang kasuotan ay ibibigay sa kanyang mga anak. Ang kasuotang ito ang gagamitin nila sa panahon na sila ay italaga at buhusan ng langis. 7 araw na isusuot ito ng sinumang hahalili kay Aaron pagpasok nito upang maglingkod sa toldang tipanan. Kunin mo ang tupang ginamit sa pagtatalaga at ilaga mo ito sa isang sagradong lugar. Ipakain mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak, kasama ng tinapay na nasa basket, doon sa may pintuan ng toldang tipanan. Kakainin nila ang inihandog para sa kapatawaran ng kasalanan ng sila'y italaga. Mga pari lamang ang kakain nito sapagkat ito'y sagrado.
Kung hindi maubos ang tupa o ang tinapay, sunugin ito kinaumagahan at huwag kakainin sapagkat ito'y sagrado. Sundin mong lahat ang iniutos ko sa iyo tungkol sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak, 7 araw mo itong gagawin. Araw-araw, maghahandog ka ng isang bakang lalaki para sa pagpapatawad ng kasalanan. Gagawin mo ito upang maalis ang kasalanan sa altar. Pagkatapos, buhusan mo ito ng langis upang maging sagrado. 7 araw kang maghahandog ukol sa kasalanan at pagtatalaga. Pagkatapos, ito'y ituturing na ganap na sagrado at anumang malagay rito ay magiging sagrado. Ang paghahandog araw-araw. Ganito ang gagawin mong paghahandog sa altar araw-araw. Kumuha ka ng 2 tupang 1 taon ang gulang at iyong ihandog. Isa sa umaga, isa sa hapon. Ang ihahandog sa umaga ay samahan mo ng kalahating salop na pinakamainam na harinang minasa sa 1 litrong langis. Maglagay ka rin ng 1 litrong alak bilang handog na inumin. Ang ihahandog naman sa hapon ay samahan mo rin ng handog na pagkaing butil at inumin upang ang usok nito'y maging mabangong samyo para kay Yahweh. Ang paghahandog na ito ay gagawin nyo habang panahon. Gaganapin nyo ito sa harapan ko, sa may pintuan ng toldang tipanan. Doon ko kayo tatagpuin. Doon ako makikipag-usap sa inyo. Doon ko nga tatagpuin ang mga Israelita at ang pok na yon ay pababanalin ng aking kaluwalhatian. Gagawin kong sagrado ang toldang tipanan, ganoon din ang altar, at ibubukod ko si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki upang maglingkod sa akin bilang mga pari. Ako'y makakasama nila at ako ang magiging Diyos nila. Makikilala nilang ako si Yahweh, ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Egypto. Maninirahan akong kasama nila, ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Exodus chapter 30. Ang altar na sunugan ng insenso. Gumawa ka ng altar na gawa sa akasya na sunugan ng insenso. Gawin mo itong parisukat, 0.5 metro ang haba, gayon din ang luwang at 0.7 na metro ang taas. Ang 4 na sulok nito ay lalagyan mo ng sungay na kaisang piraso ng altar. Balutin mo rin ng purong ginto ang ibabaw, mga gilid, at ang mga sungay nito. Kabitan ito ng argolyang ginto sa magkabilang gilid, at sa ibaba para pagsuutan ng pampasan. Nayari sa punong akasya at babalutin din ng ginto. Pagkayari, ilagay ito sa labas ng kurtina ng kaba ng tipan at ng luklukan ng awa. Dito ko kayo tatagpuin. Tuwing umaga na ayusin ni Aaron ang ilawan, magsusunog siya rito ng insenso. Ganoon din ang gagawin niya kung gabi kapag inihahanda niya ang ilawan. Patuloy ninyo itong gagawin sa lahat ng inyong salinlahi. Huwag kayong magsusunog dito ng insensong iba sa iniuutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin, maging hayop, pagkaing butil o inumin. Minsan 1 taon, gaganapin ni Aaron ang seremonya sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang 4 na tulis ng altar ay papahiran ng dugo ng hayop na handog para sa kasalanan. Gawin niyo ito habang panahon. Ang altar na ito ay ganap na sagrado at nakalaan kay Yahweh. Ang buwis para sa templo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pagkuha mo ng sensus ng mga Israelita, bawat isa'y hingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang sensus. Lahat ng mabilang sa sensus ay magbabayad ng kinakailangang timbang ng pilak ayon sa timbangan ng templo. Ang kinakailangang timbang ay katumbas ng 6 na gramo bilang handog sa akin. Lahat ng may 20 taon at pataas ay isasama sa sensus. Pareho ang halagang ibabayad na pantubos ng mayayaman at ng mahihirap, walang labis at walang kulang. Lahat ng ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan sa toldang tipanan. Ang halagang ibibigay nila ay pantubos ng kanilang buhay, at sa pamamagitan nito, maaalala ko ang mga Israelita. Ang palanggan ng hugasan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gumawa ka rin ng palanggan ng tanso at ng tansong patungan nito. Ilagay mo ito sa pagitan ng altar at ng toldang tipanan. Pagkatapos, lagyan mo ito ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang paa at kamay. Kailangang sila'y maghugas bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi, sila'y mamamatay. Kailangan nang maghugas muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Ang langis na pampahid at ang insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng pinakamainam na pabango, 6 na kilong mira, 3 kilong kanela at 3 kilong mabangong tubo. At 6 na kilong kasya ayon sa sukatang gamit sa templo,
Pagkatapos, kumuha ka ng 4 na litrong langis ng olibo. Paghalu-haluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahuhusay na manggagawa ng pabango at gagamitin mo itong pampahid upang maging sagrado ang toldang tipanan at ang kaba ng tipan. Ganoon din ang mesa at lahat ng kagamitan nito, ang ilawan at mga kasangkapang kaugnay nito, at ang altar na sunugan ng insenso. Pahiran mo rin ang altar na sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ang palangganang hugasan at ang patungan nito. Ganyan ang gagawin mo sa mga kasangkapang nabanggit upang ang mga ito ay maging ganap na sagrado, magiging sagrado rin ang lahat ng maisagi rito. Pagkatapos, si Aaron naman at ang kanyang mga anak ang bubuhusan ng langis na ito upang lubos silang maitalaga bilang mga pari. Sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito ay banal at siya niyong gagamitin habang panahon. Huwag niyo itong gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ang paggawa nito. Ito ay banal at dapat igalang. Ititiwalag ang sinumang gumaya nito at ang sinumang gumamit nito sa dayuhan. Ang insenso. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kumuha ka ng magkakasindaming pabango ng estakte, onis, galbano at purong insenso. Paghalu-haluin mo ito at gawing insenso tulad ng ginagawa ng mahusay na manggagawa ng pabangong inasinan, malinis at banal. Dikdikin mo ng pino ang kaunti nito at ilagay sa harap ng kaba ng tipan, sa toldang tipanan. Ituring mo itong ganap na sagrado. Huwag niyong gagayahin ito kung gagawa kayo ng insenso na pansariling gamit. Ariin niyong ito ay bukod tangi para kay Yahweh. Ititiwalag ang sinumang gumamit nito bilang pabango. Exodus chapter 31. Ang mga gagawa ng tabernakulo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lipi ni Juda. Pinuspos ko siya ng aking espiritu, at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansinin. Ginawa ko ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din, upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok, at dalubhasa sa anumang gawaing pansinin. Pinili ko rin para makatulong niya si Aholiab, anak ni Ahisamak na mula naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ang ibang mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniutos ko sa iyo. Sila ang gagawa ng toldang tipanan, ng kaba ng tipan, ng luklukan ng awa, at lahat ng kasangkapan sa tabernakulo. Sila rin ang gagawa ng mesang patungan ng handog na pagkain butil at ng lahat ng kagamitan nito, ng ilawang ginto at mga kagamitan nito, ng altar na sunugan ng insenso, ng altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito, ng palangganang hugasan at ng patungan nito. Sila ang gagawa ng mga kasuotan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Sila rin ang maghahalo ng langis na pampahid at ng insenso para sa dakong banal. Sundin mong lahat ang sinasabi kong ito sa iyo. Ang araw ng pamamahinga. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na ipangilin ang araw ng pamamahinga sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. Ipangilin niyo ang araw ng pamamahinga sapagkat ito'y sagrado. Papatayin ang sinumang hindi magpahalaga rito, at ititiwalag ang sinumang magtrabaho sa araw na ito. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit ang ika-7 araw ay araw ng ganap na pamamahinga at nakalaan para sa akin. Papatayin ang sinumang magtrabaho sa araw na iyon. Ipangingilin ito ng lahat ng inyong salinlahi bilang tanda ng tipan. Ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel, at ito'y mananatili habang panahon. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at ang lupa at nagpahinga ako sa ika-7 araw. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, ibinigay niya rito ang 2 tapyas na batong kinasusulatan ng kautusan na si Yahweh mismo ang sumulat. Kung nakarating ka sa bahaging ito ng video, kapatid, 100 folds of blessings to you sa panunuo at pakikinig ng salita ng Diyos. Up next, Bible Reading Day 18. Comment down if you have any prayer requests. Ay comment na din kung hanggang saan nakarating ang video na ito. Don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for you to get updated on the next videos. Thank you for watching and hearing the Word of God. Stay blessed and stay connected in the presence of the Lord.